Magtatanggal lang ako ng moist ng aking watch. Nag-moist. So, nabasa siguro. Hindi ko alam kung bakit nag-moist. Hindi naman siya nag-moist dati. So, tatanggalin ko yung moist niya. Ito ay Fossil FB01 40mm black dial, fixed bezel, all stainless steel, battery operated. Alright, let's go. Removable yung kanyang bracelet. Ayan. Wala po akong makita. So, lagay muna tayo ng rubber gloves, finger rubber gloves, para hindi siya nagkakaroon ng fingerprint. Alright, so meron tayo dito watch opener. Ayan. Papalit ako ng bala. Pagpasok mo pa lang, gumalaw ang gabi. Sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawin. Bang mo'y diretso, walang alinlangan. Sa bawat galaw mo, saktong dahilan. Kumpas ng musika, hawak mo ang sandali. Sa tingin mo lang ako'y bumibigay din. Ito yung kanyang gasket. Lagyan natin ng lubricant. Ayan, gasket. Then meron tayo ditong stick panlinis para hindi magasgas. Pump para mawala yung mga dumi-dumi. And then tanggalin natin yung washer. Ayan. Then yung crown, tanggalin ko yung crown. Push down, i-pull. Alright, this is the crown and stem. Grabe, basa ang loob. Hindi ko naman ito binabasa. What happened?
Ganun lang kadali guys ang paglinis. Ayan. Malinis na siya. Balik natin ang gasket. And then yung ating washer. Ayan, washer yan. Para kahit malaglag ang relo, ano siya, parang shock proof. Shock resistant. Alright, so goods na. Okay na yung ating gasket. So ang makina nito ay Miyota Japan. Yan. No jewel. So guys, kailangan pag ibabalik niyo yung gasket, make sure na nakapasok dun sa kanyang, ayan, sa kanyang kanal. Ayan, pakita ko pala sa inyo. So yan, may kanal yan dito. Ayan, kanal yan. Dito naka-shoot itong gasket. Ayan, kung magdi-DIY kayo, madali lang naman to guys. Ang pagtanggal lang ng stem o ng crown ng medyo, kung hindi nyo kabisado, huwag nyo pipilitin kasi baka masira nyo yung machine. Kasi pag hinatak nyo ng persahan yan, automatic sira yung machine nyo. I mean, hindi naman sira, under pa naman, kaya lang hindi nyo na maikakabit o hindi nyo na ma-adjust yung time. Okay, tapos laging i-pump para yung dumi ay hindi nag-stay sa loob. Alright, so yan, hand tight. So wag masyadong persahin sa paghigpit. So ito yung ating Virgin Swiss brand case opener. Yan, napakamahal nito guys, from Switzerland. So hindi mo siya mabibili online lang kung saan saan, TikTok or Lazada, dahil ito ino-order sa Switzerland. Alright, so yung watch pala to guys ay Fossil FS5652 with serial number 662211. Alright, so may pangalan ko yan, J-Carm, at saka yung birthday ko 03/13/85. Alright, this is a Fossil FB01. Fossil FB01 battery operated, black dial with bezel, pero fixed bezel siya, hindi siya yung naro-rotate. And then meron siyang date, ayan, with magnifying glass. Alright, so medyo parang pang divers. Alright, so all stainless steel, high grade stainless steel yung material niya. And then yung bracelet, this one, all stainless steel bracelet. Ayan, removable. Ayan o. So pwede siyang paltan ng leather o rubber, depende kung anong gusto nyo. Size 22mm yung kanyang bracelet or yung kanyang replacement kung gusto nyo magpalit. Ayan. This is my personal watch, daily watch. So napansin ko lang kanina kasi parang malabo. Akala ko, mata ko kasi malabo talaga. So akala ko mata ko lang talaga yung sobrang labo, kaya lang nung ginamitan ko siya ng eye loop, so meron siyang moist. Hindi ko alam kung saan galing yung moist. So
So ito yung aking pinatatanggal ng moist. Kailangan malinis. At saka smooth. Dry cloth na malinis, smooth. Hindi magaspang kasi pwedeng magasgas yung glass sa ilalim or sa loob. Alright? So okay naman yung time, hindi naman yun nabago. Ang oras ay 1:43. Okay, so nabago, na-adjust siya. Tingnan ko lang dito sa ano. 46. Tama pala. Tama, 1:46. Ang mali yung oras ko dito sa digital. Nalilate na siya. Alright. Ang ganda nitong watch na to guys. Medyo matagal na ito sa akin. Almost 2 to 3 years na yata to sa akin. Ayan o. O diba? Para kang naka Rolex. Diba? Ganda o. 40mm. Yung laki. Ito ay naka mineral crystal ng glass. Scratch resistant. Meron siyang water resistant 100 meters. Accidentally halimbawa nahulog siya without pressure, kaya niyang lumubog up to 100 meters. Okay, pero hindi siya pwedeng sadyang ipang swimming or ipang dive. Good for splash lang to yung mga gantong watch dahil hindi siya naka screw lock. Okay, yun ang kaibahan. So dun sa mga hindi aware kung ano ibig sabihin ng water resistant 100 meters, ibig sabihin lang po noon, kaya lang po niyang lumubog ng 100 meters without pressure. Halimbawa, aksidente po nahulog, without pressure, kaya niyang lumubog ng ganong kalalim. Pero kung gagamitin mo siya o sasadyang ipang swimming or ipang dive, so possible po siya mag-moist kasi may pressure. Alright? So pwede lang itong gamitin. Halimbawa, maghuhugas kayo ng kamay sa gripo, hilamos, pwede siyang gamitin. Halimbawa, umuulan, pwede naman siya. Depende kung gaano kalakas yung ulan. So possible mag-moist pag sobrang lakas ng ulan. Okay? So yun po ibig sabihin ng kanyang 100 meters water resistant. Hindi po siya diver's watch. So mayroon namang mga ganitong klase ng Fossil brand, ibang model, naka-screw lock, nakalagay 200 meters, pero hindi pa rin po siya ina-advise na ipang dive or ipang swimming. So possible pa rin po na mag-moist. Okay, so hindi lahat ng naka-screw lock pwedeng ipang dive. So meron tayong mga diver's watch talaga like Seiko, mga Swiss brand like Victorinox, mga naka-screw lock, divers, professional divers, mga ganyan, mga Tissot, yan. Yun yung mga pwedeng ipan-dive like TAG, basta naka-screw lock, then up to 200 to 300 meters, then nakalagay divers watch. Yun yung pwede nating ilubog or ipang-dive or ipang scuba. Alright? So, pero yung mga ganito, hindi. Mukha lang siyang divers, pero hindi po siya divers watch. Alright? So, maraming salamat.